Welcome po sa ating programang Balitang Lumad dito sa Himpilang DXMY, dito sa radyo mo nationwide tuwing Sabado po ito, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Sa umaga pong ito ay siguro kung nare-recall ninyo, medyo 2 linggo po tayo medyo nabakante. Kasi po yung kasamahan natin, yung ating regular host na si Professor Raydan Lacson ay pumunta po ng Germany para tanggapin yung kanyang award bilang isang ah, leadership change award doon sa Germany. So, medyo filler lang po tayo sa loob ng 2 linggo at sa ganon ay sana naman po ay hindi niyo po nakalimutan na tuwing Sabado po itong ating palatuntunang balitang lumad dito sa DXMY, Radyo Mo Nationwide. Ang balitang lumad po mga kaibigan ay hatid sa inyo ng 3 organisasyon. Ito po ay ang Institute for Autonomy and Governance or IAG, ang Konrad Adenauer Stiftung or CAS, at ang Development Consultants or DevCon. So 3 institusyon po ang nag-iimplementa ng project na ito, ang IPDev. So marami din po kasing nagtatanong hanggang ngayon, no, magdadalawang taon na po tayo nag-ooperate bilang IPDev. Marami po ang nagtatanong kung NGO ba ang IPDev o ano. Hindi po NGO ang IPDev. Klaro po yan. Tama po ba? So, hindi po tayo NGO. Ito po ay isang project na pinapatupad ng 3 NGO. IAG, CAS, at DevCon. Pag sinabi kasing NGO, ito po ay isang non-government organization. Ibig sabihin, pag non-government organization ay isa pong grupo o isang organisasyon na tumutulong sa kapakanan ng karamihan na hindi naman po siya gobyerno pero tinutupad niya po yung kanyang ah, panunungkulan doon sa mga katauhan. At ang particular po na grupo dito ay ang mga lumad dito sa sa ARMM. So yung mga lumad po sa ARMM ay 4 po na grupo yan ang sinisilbihan ng IPDev. Ito pong Teduray, Lambangian, Dulangan Manobo at saka Higaonon. So ang ginagawa po natin mga kaibigan ay kumukuha po tayo ng tamang data sa ating makakaya. So tamang impormasyon tungkol sa mga Teduray, Lambangian, Dulangan Manobo at saka Higaonon. Ano po yung mga impormasyon na yan? Ito po yung gusto nating malaman kung saan sila nakatira, ilan sila, ano karami, ano yung kanilang mga pangangailangan, ano yung kanilang mga adhikain, at ano yung kanilang mga kasalukuyang ginagawa, ano yung mga kakulangan ng serbisyo na yung mga serbisyong hindi nakakarating sa kanila. So yun po ang trabaho ng IPDev mga kaibigan, tigalista lang po, no? Wag po kayong wag po ninyong kalimutan 'yan na minsan kasi pag may nagtatanong kung may lumad ba talaga dyan sa ARMM, meron po. Particularly dito sa ating area na iniikutan sa probinsya po ng Maguindanao at sa probinsya po ng Lanao del Sur, marami po ang ating mga kapatid na lumad sa lugar na yan. Sa mga nakalipas na ilang linggo po ay nabanggit na rin po natin dito kung ano yung bilang ng mga katutubo na nandito sa ARMM. More than 122,000 po. Hindi po kasali dyan yung mga lumad na nandito nakatira sa city kasi hindi po member ng ARMM ang Cotabato City. So, pag tinanong kayo kung ilan, at least yung numbers po na para sa ARMM, alam na po natin yan. At sa umagang ito mga kaibigan ay kagaya ng sinabi ko kanina, ay makakasama po natin yung ating kasamahang si Sir Mario. Si Sir Mario po ay tatawagan natin via telephone patch or cellphone patch at tutulungan niya po tayo sa ating programa ngayong umagang ito kasi nga po si Professor Raydan Lacson ay nasa Lake Cebu umuwi at nang mag-kiss sa kanyang nanay at sabihin, "Ma, dito na yung award ko." So, yun po. So anyway, sa loob po ng nalalabing 50 minuto or 50 minutes ay pag-uusapan po natin kung ano yung mga nangyari sa nakalipas na isang linggo or
3 linggo. Medyo nawala tayo ng 3 linggo, ano? So pag-usapan po natin yan kung ano ang mga developments po sa mga lugar kung nasaan po ang mga lumad. So yan po ang ikukwento natin sa inyo mamaya. Samantala sa mga oras na ito ay kasama na natin si Mario, si Sir Mario Katubay. May buntag diha, Mar. Ngayong buntag, Ma'am Bin, yun po po sa mga kaisuhon ng Tiburay ug Lambangian. Ayan. So, ngayon, mga kaibigan, ang kasama po natin dito sa ating programang Balitang Lumad, si Sir Mario Katubay, nasa malayong lugar po siya, nasa Kidapawan siya. But nonetheless, ang technology naman po ay ating katulong at nang kahit na ang isa't isa sa atin ay nasa iba-ibang lugar, kahit na outside dito sa booth ng DXMY, ay maari po natin silang tawagan at nang maikwento nila kung ano yung mga pangyayari. Sige, isa po sa mga napakalaking bagay po na nangyari dito sa ating areas of operation ay ito ngang balita na yung local government, no, barangay, kapitan po siya ng isang barangay sa Wao, Lanao del Sur, nung nalaman niya po yung mga pangangailangan ng kanyang mga constituents na mga lumad ay nagiging aktibo po siyang sumasali sa ating activities sa IPDEV. So from the very start, simula last year, mga Pebrero po, ay si ex-barangay Kapitan Tirso Fangcubilla ay sumasali po sa lahat ng activities na ginagawa ng IPDEV doon sa kanyang barangay, sa munisipyo po ng Lanao del Sur. So sa haba ng panahon na siya ay involved at talagang hands-on siya, hindi siya humihinto sa pagtatanong, sa pag-aalam kung ano yung kanyang responsibilidad bilang isang barangay kapitan, ay nakita niya po yung mga pangangailangan ng mga lumad doon sa kanyang lugar. So matatandaan po ninyo mga kaibigan, ang Barangay Milaya po ay, or karamihan sa mga lupa dyan sa Wao, ay wala na pong ancestral domain ang higaunon dyan. No? Kasi nga, na ano na ito, yung ancestral domain, wala silang ancestral domain kasi most of them come from Bukidnon. So nag-migrate lang sila, lumipat lang sila dyan sa Wao kasi nga po, sa lugar din na pinag-iwanan nila sa probinsya ng Bukidnon, ay marami din pong armadong conflict, no? There were also a lot of armed conflict na napilitan silang iwanan yung kanilang ancestral domain sa Bukidnon at maghanap buhay sa ibang probinsya. So ngayon sila ay nanirahan dyan sa Wao at sila naman po ay walang mga lupa. So ang ginawa ng Barangay Local Government Unit doon in the person of ex-Barangay Captain Tirso Fangcubilla or former Barangay Captain Tirso Fangcubilla bilang isang legacy ay nag-donate po siya. Kung ano kalapad po yung lupa na dinonate nila, siguro mas maganda kung si Sir Mario na ang magkukwento sa atin. Mar, tuloy mo nga at may kwento sa ating mga listeners ang mga kaganapan doon sa Wao, Lanao del Sur. Yes, tama po yun, Ma'am Mabs. Napakalaking tulong po para sa mga kapatid ni mga katutubo sa Wao itong pagdodonate ni Kapitan Tirso Fangcubilla ng Barangay Milaya, Wao, Lanao del Sur ng 3 hektaryang lupain na reserve ng barangay at saka walang hindi ginagamit ng barangay. So napakalaking tulong ito para sa mga katutubo dahil na-identify ng mga katutubo na yung resettlement site ay isa sa pinakapangunahing problema ng mga kapatid ng mga katutubo dyan sa Wao, Lanao. O sige, gusto natin malaman din ng ating mga listeners kung paano na-identify ni Kapitan Fangcubilla yung lugar na ibibigay nila sa mga lumad. Ito po ay dati ng reserve ng barangay. Actually, marami po silang mga reserve na mga lupa dyan. At nakita ni Kapitan Fangcubilla na kailangan nga ito para sa mga katutubo. Kaya yung isang reserve na lupain ito ay dinonate na po niya. So ano ang proseso ng pagdodonate doon sa grupo? Kailangan bang mag-organisa ang grupo o kailangan magparehistro? So pwede siguro makwento mo, Mar, kung paano na-acquire at naibigay yung lupa na yon. Ito po ay dinonate ng Barangay Local Government Unit ng Milaya sa organisasyon ng mga katutubo sa Wao, no? Isang municipal level na organization na may pangalang Indigenous Peoples for Development in Wao. So,
isang institusyon sa isa namang institusyon yung pagdodonate ng lupang ito. So, ibig sabihin yan, Mar, meron ng rehistrado na rin yung grupo ng mga katutubo sa WAO, di ba? Prinosiso na po na sa SEC yung registration at anytime talagang 100% approved po siya. I see. So, siguro, gusto lang din namin ipaalam sa inyo mga kaibigan na ang grupo po ng mga lumad dyan sa WAO ay tinulungan po natin na makarehistro, no? Sa kanilang pagpaparehistro. In fact, ang ating kasamahan na si Ma'am Irene Dilio ay pumunta po ng Cagayan this week upang matulungan ang grupong ito na mairehistro sa Securities and Exchange Commission yung kanilang grupo upang sila ay magiging valid na organization. Kumbaga meron silang official identity, yung kanilang tinatawag na Organization of Indigenous Peoples for Development. Siguro Mar, at this point, maikwenta mo rin sa atin kung anong naganap doon sa WAO particularly kasi mga kaibigan, isa rin po sa mga ginagawa ng IPDev ay magpo-provide po ng mga livelihood training sa ating mga kapatid na katutubo, no? So yung ating yung mga lumad na nandoon sa WAO ay nagkaroon din po sila ng opportunity for livelihood training. So pwede mo makwento sa amin, Mar? Yes, ma'am. Nag-conduct po tayo doon ng dalawang training. Yung isang training ay yung tinatawag na Korean method hog raising, yung natural na pamamaraan sa pag-aalaga ng baboy na gumagamit ng bagaso, yung sudas, at saka gumagamit ng mga natural na pamamaraan sa pagpapalaki ng baboy, na yung epekto niya ay walang amoy, mawawala yung amoy, hindi mo na kailangang paliguan yung baboy sa araw-araw, at saka 90% ng labor, yung 90% ng trabaho, yung labor ay mawawala kasi hindi mo na kailangang araw-araw paliguan yung baboy. So pro-environment po ang pag-aalagang ito ng baboy. At masayang-masaya tayo kasi makasaysayan ito kapwa sa Department of Agriculture ng WAO at saka yung mga kapatid na mga katutubo ng WAO dahil kauna-unahan po itong pagkataon na sila ay, ang DA-WAO ay makapagbigay ng training sa mga taga-WAO mismo. Wow, so napakalaking ito, ibig sabihin achievement, no? Achievement ng mga partnership ng local government unit at line agencies, ahensya ng gobyerno, pati yung mga katutubo sa lugar ng WAO. So if I have to review the technology, kung tingnan po natin mga kaibigan yung teknolohiya na ipinamahagi ng DA, ng Department of Agriculture ng WAO, ng Municipal Agriculture ng WAO, doon sa katutubong lumad sa WAO ay organic po ito, pro-environment. Yung sabi nga ni Sir Mario, na pro-environment sa dahilang walang guguguling napakalaking gastos kasi ang commercial na pamamaraan ng pagpaparami po ng alagang baboy ay usually ginagamitan ng mga commercial inputs. Sa commercial inputs pa lang wala kang assurance na talagang makakabawi ka kung mahina-hina lang ang kapital, usually magkakaroon ng pangangailangan ng malaking kapital upang magkaroon ng alagang baboy. Pero sa approach po na sinusuportahan po natin bilang IPDev, bilang proyekto para sa mga katutubo, ay ayaw po natin yung mga teknolohiyang nagpapalulong sa mga magsasaka o sa mga kapatid natin na malulong sila sa utang. So ayaw po nating mangyari yon. So marami pong teknolohiya at ito po ay ang ginagawa ng paraan ng IPDev na maiparating mismo doon sa barangay, doon mismo sa mga beneficiary. So dalawang training yata yon, Mar. So what was the other one? Yung pangalawang training po, ma'am, ay yung tinatawag na bamboo-based bamboo furniture, no? Katulong ho natin dito yung DTI-WAO naman sa pamamagitan ni Mr. Efren Tropico, yung kanilang head, at saka nag-contact ng mga local na mga
may kakayahan sa paggawa ng mga furniture doon mismo sa Milaya. At saka sila ay nakapag-training at nakagawa ng yung bangko, yung bench na bamboo, tapos sa table na bamboo rin, at saka kalakat, at saka yung mga nigo, yung winoware, no, mga nigo, yun yung ginawa ng mga kababaihan naman. So yung epekto noon ay talagang may natutunan yung mga partisipante natin, at nasabi nila na malaking tulong ito sa mga libreng panahon nila kung sila ay nasa bahay lang, wala silang ginagawa, kaysa maubos yung panahon sa Chismis. nadadivert doon sa livelihood na paggawa ng mga furniture, bamboo furniture. Wow, napakaganda kung ganun. Kagaya ng nabanggit ko nga, yung mga oras natin na nasasayang ay magagamit na ngayon sa isang produktibong pamaraan sa pamamagitan ng paggawa ng mga bamboo-based furniture. So, pwede mo makwento sa atin, Mark, kung paano nyo na-identify na itong dalawang projects na ito ay makakatulong sa kanila. So, I'm sure it's not us, hindi po ang IPDEB ang nag-identify nito. Pero pakikwento lang kung paano sila nagkaroon ng paano sila nag-decide na ito mga project ang kanilang kailangan. Ito po yung lumabas sa pag-aaral natin, yung nung mayroon tayong activity na identification of priority projects at saka yung training needs assessment, lumabas po ang dalawang ito na isa sa pinakakailangan nila. Kaya yung sa livelihood, lumabas yung pag-aalaga ng hayop, at saka yung sa off-farm naman, yung sa hindi farm na livelihood, lumabas naman itong mga handicraft at saka mga furniture. Kaya atin ang kinonsulta sa kanila at napagkasunduan nila na itong bamboo-based furniture, ito yung iti-training nila. Saan sila kukuha ng kanilang sources ng kawayan? Mayroon pong mga mangilan-ngilang mga kawayan dyan sa WAO. Kaya lang inamin din nila na kinukulang din yung supply ng kawayan sa WAO kasi yung WAO kasi it's a very productive agricultural municipality, kaya halos lahat ng mga lupa dyan ay talagang tinaniman na. Kaya yung kung sa malakihang production, medyo may challenge nga later yung source ng kawayan. That's good, no? Kasi kung tutuusin, medyo nahirapan nga sila maghanap ng kawayan. So, kung meron lang matinik siguro dyan na nakakita ng opportunity, ito po ay isang opportunity or isang magandang pagkakataon na umpisahan na nila magtanim ngayon ng kawayan. Ibig sabihin yata magtanim ng kawayan. Tama po ba? Tama po yun, ma'am, kasi kung yung livelihood mo ay manggagaling sa kawayan, dapat magtanim ka na ngayon pa lang ng kawayan. Kagaya din yan ng pag-aalaga ng kambing. Bago ka pa mag-aalaga ng kambing, unahin mo muna yung pagtatanim ng mga leguminous plants na pagkain ng kambing. That's right. Kasi ang kawayan naman po ay low maintenance. So, ibig sabihin, pag itusok mo lang yan, iwanan mo yan dyan, tutubo yan, wala ka nang gagawin, aantayin mo na lang ang panahon na ano. Yun lang din, ang problema, kailangan magtusok ng kawayan. Opo, tama po yun. Otherwise, ang kawayan, di man na mo turok dihag imura ng tutukan. Oo, tama po yun. Kaya dapat talaga magtanim. And kung balikan lang din natin yung mga lugar na inikutan natin sa lahat ng mga Teduray areas, Lambangian, Dulangan areas, actually napakarami pong kawayan sa lugar na yan. So siguro kung magkaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon ng exchange or exchange of ideas, makita rin ng ating mga kasamahan dito sa dito banda sa Maguindanao province at parating din natin sila sa kanila
training on bamboo furniture. Kasi kung sources lang dito sa may UP at ibang lugar ng Teduray, napakarami po niyan. So hopefully, darating ang panahon na meron din tayong technology transfer, no, maipamahagi din natin yung kaalamang ito sa paggawa ng mga bamboo furniture, although ginagawa na naman dito yan, pero iba na rin talaga yung magkaroon ng product development. Yes, ma'am. Tama po yun. At saka, doon pala sa Wao, mayroong isang kilalang tao doon na mayroon siyang malaking lupa at saka maraming tanim na, na kawayan. At saka ginagawa niyang furniture. Yung isang kawayan pala na ipinagbibili, kung bibilihin mo na yung isang puno ng kawayan ng 25 pesos, pag ginawa mo pala yung kalakat, magiging 3 kalakat yan. At saka yung isang kalakat ay nagkakahalaga sa merkado ng 150 hanggang 200. So 450 pala yung aabutin ng isang kawayan na ipinagbibili lang sa yung isang puno ng 25. So malaking added value doon sa yung kung puno ng kawayan lang yung ipagbibili. Wow! Napakaganda. Binili ng 25 pesos, yung isang, sa Bisaya na isa kabus. Binili yung isang puno ng 25 pesos, kaya siyang gagawin ng 3 kalakat. So, ibig sabihin, kung pinabili yung kalakat at 100, may 300 pesos. Tama ba, Mar? Yes, ma'am. Ganun, ma'am. That's right. So mga kaibigan, doon po sa mga nakarinig ngayon, huwag niyo na palampasin yung opportunity na kayo ang gumawa mismo, no? Yun lang din, kung walang kaalaman, pwede niyong maparating dito kung paano natin magawaan ng paraan na mapalipat yung technology transfer. Hinahanap ko nga pala, Mariong, kung ano yung tawag sa kalakat ng ibang pananalita. Sa ano yan, sa Ilonggo yata, tawag sawali. Sa amin, kalakat din ang tawag eh. Wala akong alam na ibang pangalan dyan sa ano. Mauba. So, kalakat din siya sa salitang Bisaya, pero sa Tagalog at saka Ilonggo parang sawali, no? Sawali. Sige. Pero yung sawali na ginagawa naman dito banda sa South Cotabato, sa Sultan Kudarat, ang pagkakaalam ko, they also make use doon sa dahon, yung palwa ng African palm. So, buti na rin yun. Pero in any case, mga kaibigan, as I was saying, yung opportunity cost, yung cost na, yung peperahin ng isang gumagawa ng kalakat ay yung kagaya ng sinabi ni Sir Mario, ay how many times? 1 to 25 pesos, magiging 300. So, that's 25. Pakibilang daw, Mar. Mahira ako sa music. More than 10 times yung ma'am nilaki niya. Correct, no? Kay 25 pesos good, so makakwarta siya 300. So more than 10 times yung kanyang investment nakikita. So mamainusan mo yan ng labor, mamainusan mo ng transportation, kahit papaano kalahati, meron ka pa rin ginansya na 150 pesos. Naku, napakalaki na. Mananamtag kawayan, Mar. Sige ma'am, sige ma'am. Sige. Napakagandang opportunity po yan, mga kaibigan, para sa ating mga lumad, sa ating mga may access, no? Pag may alam po kayo na sources ng kawayan. Tapos kung medyo matinik-tinik pa rin talaga kayo, you can already take the opportunity. Pwede na kayong magtanim ng kawayan ngayon. In 2-3 years time, meron na kayong source ng inyong bamboo craft, ng inyong bamboo furniture. So, another thing pala, Mar, na pwedeng siguro music muna tayo. May nakasalang yata si Alvin doon sa kabilang banger na awitin, no? Awit ng mga katutubong grupo dito sa Teduray Country, sa Teduray Republic. Merong awit diyan mula sa Rayray. So, let's pakinggan natin kung anong awit na ito. Tapos, pagkatapos niyan ay balik tayo, Mar, para makwento mo naman sa amin kung ano yung isang significant. Pagpasensyahan nyo na po, mga kaibigan, yung focus natin ngayon ay kung anong mga nangyari doon sa isang area na tinutulungan ng IPDEV.
ito pong bayan ng Wao. So maaring ang buong oras na ito ay medyo karamihan sa pag-uusapan natin dito ay mga developments doon banda sa Wao, Lanao del Sur. So ikikwento lang naman namin sa inyo yan. Kung nakikita niyo po ang kabuluhan yan, bahala na po kayo. Kung walang kwenta, nasa sa inyo na rin po yan. Ang importante dito ay na-share namin sa inyo na ganito po ang mga developments doon sa ating mga kapatid na katutubo, mga higaunon doon sa Wao, Lanao del Sur. So si Alvin ready na sa ating awitin mula sa Raira. May text nga pala tayong natanggap dito mula kay Tita Blien Santos Unsad. Ang ano pala, yung sa sawali, yung ginagamit ng mga tiduray ay gawa ng bagakay. No? Bagakay. Ito yung mga tipong maliliit na kawayan na tawag nila ay biwon o di kaya rebok. So mga soft type o bamboo ito ginagamit nila para sa sawali. Ayun, maganda yun. Actually, nakita ko tong mga ano na to mga types of bamboo dito sa Teduray area. Itong tinatawag nila na bagakay, itong tinawag na biwon o di kaya rebok, na identify ko na rin yan kasi pag tuwing nag-field tayo, every time I see these types of kawayan, ay tinatanong ko kung para saan yan, kung anong itsura niyan. So, napicturean din naman natin yan. So, itong mga larawan na ito ng mga flora, mga tanim, mga tanim diyan sa IP areas ay ilalagay po natin yan mga kaibigan. Ipapublish po natin yan isa-isang libro na tinatawag nating ADS DPP, no? Doon nakalagay yung mga information pati data na nakuha natin mula sa Teduray area. So maraming salamat po kay Tita Blien Santos Unsad. Siya po ay ating dating na Commissioner for South Central Mindanao ng NCIP. For sharing with us this information. These are very crucial kasi nga po yung isa po sa mga objectives po ng IPDEV bilang isang proyekto ay maisulat at maidokumento ang mga indigenous knowledge, systems and practices ng mga katutubo sa ARMM. So pag sinabing indigenous knowledge, systems and practices, yung mga kagawian, yung mga pamumuhay, yung mga kagamitan sa kapaligiran, ay pinagsusumikapan po natin ay na mailagay yan sa isang libro na tinatawag natin na ADS DPP. So at this point mga kaibigan ay hinahanapan pa rin talaga ng paraan ni kasamang Alvin dun sa technician's booth kung paano natin mapatugtog yung awiting ray-ray na yan. So anyway, Mar, pakikwento na lang sa atin nung kung paano yung isang development nila sa WAO, yung selection ng IP mandatory representative. Go ahead. Yes. Tama po yun, ma'am. Isa pang malaki, makasaysayang pangyayari ngayon sa mga katutubo sa WAO ay yung pagpili nga o yung pag-select ng tinatawag na Indigenous Peoples Mandatory Representatives. Sila po, yung mga napili po ay tatawagin po na municipal kagawad at mga barangay kagawad po ng munisipyo at mga barangay ng WAO, Lanao del Sur. At saka noong November 7, doon mismo sa SB Session Hall ng munisipyo ng WAO ay isinagawa itong General Assembly o yung assembleya ng mga katutubo kung saan ay pinili nila yung kanilang mga mandatory representatives na andun po yung OECC, yung Office for the Southern Cultural Community sa pamamagitan po ni Provincial Officer Engineer Alberto Acosta na nag-facilitate po ng selection process na yon. At saka ginamitan nila ito ng customary practices at mayroon silang ginawang local guidelines at saka yung bali 5 lahat yung napili na mga IP mandatory representatives. Isa para sa municipal level, yung municipal kagawad, at 4 naman para sa 4 na barangay ng WAO. Wow, that's good news, no? Kasi talagang kahanga-hanga po yung development dyan sa WAO. Kasi parang kung titingnan mo,
wala rin talagang magagawa ang IPDEB kung walang support or walang partnership with the municipal local government, the LGU. Kaya nangyari at nabuo talaga itong identification ng kanilang mandatory representative. Medyo hindi tayo nahirapan doon mag-explain kung ano yung laman, ano yung diwa ng pagkakaroon ng mandatory representative. At nais ko lang talagang banggitin, we're also very happy, we're also very grateful na doon po sa commitment ng Office of Southern Cultural Communities, lalo na kay Engineer Albert Acosta. Siya po ang provincial officer ng Maguindanao, pero at the same time area niya po ang Lanao del Sur. So siya po yung crucial po na instrumento at nang mabuo itong identification ng mandatory representative. Kagaya rin po ng nabanggit ni kasamang Mario, ni Sir Mario, yung sinunod po natin doon yung proseso na naaayon sa katutubong pamamaraan. So yun po, magandang development po yun sa WAO. So, tutuhanan na ba yung signal natin dyan, Pilot Alvin? Okay, so sige, pakinggan natin ang isang awitin mula sa Rayray. Ang Rayray po mga kaibigan ay isang Teduray band, no? Banda, grupo ng mga musikero. Meron na po yan silang sariling album nila na pinopromote natin. Kung meron kayong pagkakataon at makabili kayo ng kanilang CD, take time, no? Kasi there's a lot of talent among the Tedorays. There's a lot of artists, there's a lot of culture, music, dance among the Tedoray. So kung may pagkakataon kayo na maipalaganap ito, gawin nyo na po. So pakinggan natin sila. Oy keluhudes na uluk modoro mangiru koy bendoy obo gue na begen atini oro koy kemarau titai udu koy botong tau hohiyo sepedo buke enggadio kabak duseni saan bendoy keluhanan tingayin nohokron buluk ati ongo takue tataboh wede subegen piyo uden oh temegan ating denona koy mundege tahgei boh gue mensautung burai soy idang gue menobo biton Sebito naman puno kay segisu Penan soy se pagtagage Rio Gaiden Sapulen maniro bohe Dapat temaluan roga malba Sabah penan say ke uyageye Iyo geiden
So mga kaibigan, habang tumutugtog pa yung awiting na yon ay talagang nag-scramble po tayo dito para matanong kung ano ang meaning. Yun pala ang bundoy, no? Bundoy? Tama ba ang pagka-pronounce ko? Kasi sinusunod ko lang yung pagkakaawit ng Ray. Bundoy pala is hardin. Wow, beautiful, no? Garden. Na-remember ko tuloy yung sabi ni paring Bert, yung paring Jesuita na mahilig maghabi-habi ng kanyang salita. Ang ano daw, ang Mindanao is not a garden. Mindanao is not a garden. If Mindanao is not a plantation, it is a garden. So, parang tugma na rin siya doon, ano? So, yung awitin na yung mga kaibigan is Bundoy. Awit po yan siya ng grupong Ray, isang grupong Teduray. Mga musikero po yung napakagaling. Kung makakuha po kayo at makabili ng CD na yan, you will find out na hindi lang awit ang laman ng CD, kundi video. So, napakaganda po yung mga video nila doon. Pinapakita nila yung ganda ng lupain ng ninuno ng mga Teduray. Okay, so, check ko lang kung on air pa rin ba si Mario. Andito pa rin po sa linya. Ay, nagbitay ka di, Mar. Okay lang. Okay lang. So, thank you very much kay talagang si Mario is available at this time. So, yun po mga kaibigan. So, naikwento na namin sa inyo na dun nga sa WAO ay meron silang kinandak na training on livelihood. Yung training na yon ay yung Korean methods of hog raising, no? Isang katutubong pamamaraan ng mga Koreano na applicable din naman dito sa atin, yung organic way of raising yung ating mga alagang baboy, no? Kasi sa mga nakakaalam kung paano pinaparami ang baboy, usually ang commercial na approach talagang kailangan ng napakalaking kapital. Di mo pa sigurado yan kasi kailangang dependent ka sa availability sa market. Whereas itong Korean method of hog raising is readily available and environmentally friendly yung approach na technology na pinapamahagi natin. Yung pangalawang training ay ang bamboo craft. So ang mga tao po doon ay natutong gumawa ng mga upuan, mga mesang gawa ng kawayan at gumawa rin po sila ng nigo. Unsa gani nigo sa Tagalog? Vin? Nigo. Bilao. Okay, Mar. Bilao pala yung nigo. So, gumawa sila ng bilao at saka kalakat. Yung ginagawa nating dingding sa ating mga bahay-bahay. So, yun po. And the second thing that also na nangyari sa WAO ay yung pag-identify ng kanilang mandatory representative. So, may listahan ka ba dyan ngayon, Mar, ng kanilang mga IPMR? Mariremember ko pa po yung mga pangalan, ma'am. Sige, kasi alam ko photographic memory ka eh. Pakikwento naman sa kanila kung sino-sino yon. Pili ng mga katutubo sa WAO na mga IP mandatory representatives ay 5 po yun sila. Isa sa munisipyo, siya ay si Pastor Ruben Baligni ng Pastor Ruben Baligni. At saka yung sa barangay naman po ng Milaya ay si Mrs. Lisa Parsia. Okay. Barangay naman ng Gata sa WAO pa rin ito ay si Mrs. Tita Pancho. Okay. Kayong sa Barangay Buot ay si Mr. Jakester Resente. At doon sa Barangay Christian Village, si Mrs. Margarita Guod naman yung kanilang IP mandatory representative o kaya ay Barangay Kagawad. That's good, no? So, merong 5 IPMR na na-identify na sa WAO. So, baka magtatanong po kayo mga kaibigan kung bakit WAO yung nakafocus ngayon. Kasi po sila yung nahuli. Yung IPMR ay medyo may alam na ang mga nandito sa Maguindanao. So, medyo konting alalay lang ang nangyari na ang ginawa natin doon sa WAO upang sila ay magkaroon ng IP mandatory representative. So, yun na nga. Ang tanong dito, bakit kailangan pa ng IPMR? Siguro pwede mong ma-explain sa amin, Sir Mario, kung bakit kailangan magkaroon ng IPMR. Kailangan, ma'am. Una, dahil ito ay iniutos ng Batas IPRA na yung Indigenous Peoples' Rights Act
at saka na-inadapt na rin ng ARM sa pamamagitan ng kanyang lokal na batas, yung Tribal People's Rights Act o yung tinatawag na Muslim Mindanao Act number 2 241. na nag-empower po doon sa ito po yung mga legal na pinagbasihan ng presentation ito. At natin na mahalaga po ito para sa mga katutubo dahil unang-una ito yung lugar o kaya venue kung saan ay nabibigyang pagkakataon ang mga katutubo na ma-empower sila o mabigyang kapangyarihan, maserbisyuhan nila yung kanilang kanilang sariling sektor at mga komunidad. So yun po ang dahilan, yun po ang explanation ni Mario kung bakit meron tayong IPMR. Nasa batas po yan, no? Hindi tayo gumagawa ng kung ano-anong hakbang kung hindi po yan naaayon sa batas. So, kung tutuusin po, ay itong mga mandatory representative ay hindi po yan sila appointed, no? Pinili yan sila ng tribo. Kung sundin po natin ang batas IPRA, ang tribo po ang magpipili at sila po ang magsasabi sa local government at saka sa NCIP na ito po, itong tao na ito ay siyang nahalal ng komunidad or nahalal ng tribo na magiging kinatawan namin dyan sa local government, sa konseho, sa sanggunian. Upang sa ganon ay kung ano ang mga pangangailangan at adhikain ng tribo ay maiparating sa local government unit. So yun po. Siguro at this point mga kaibigan ay ang oras po natin ay 10:45. At this point, siguro bigyan na lang natin siguro si Lamar ng Elomar? Yes, ma'am. Okay. Sige. Ikwento na lang natin sa kanila kung ano yung mga developments for the last na ipinamahagi natin during the last Project Sounding Board meeting. Kasi nga po mga kaibigan, ng IPDEV ay meron po tayong kinakandak na quarterly meeting sa board members. So yung mga board members po ay sila yung kumbaga key decision makers sa komunidad. Sila po ay from the armed government, from the municipal, from the tribe, from the different sectors, including the military, including the police, civil society organizations. May mga kinatawan po silang umuupo dyan sa board natin. So, kinandak po natin ang 7th, no? Pampito ito na board meeting na ginawa ng IPDEV together with the board members last November 13. So, ni-report po natin sa board kung ano yung accomplishment ng project, kung ano yung mga milestones at kung ano yung mga different challenges, yung mga hakbang na kailangan pang haharapin at gawaan ng paraan. So, ni-report po natin yan in the form na kahit pa paano may mabigay tayo na feedback sa mga stakeholders at may mabibigay din naman na feedback ang stakeholders sa project upang sa ganun ay makahanap ng tamang paraan ng pag-implementar ng project. So ito po mga kaibigan, yung mga bagay-bagay na ni-report natin sa Project Sounding Board, yung adoption po ng Ancestral Domain Plan ng Tedoray. So yung puntirya kasi ng project ay 4 na Ancestral Domain Plan ang gagawain. Kaya lang, hindi na pwede doon sa WAO kasi nga wala silang ancestral land doon. So, ang kailangan na lang gawain ay yung mga Ancestral Domain Plan para sa Tedoray, sa Lambangian at saka sa Dulangan Manobo. Yung sa Dulangan Manobo po at sa Lambangian ay natapos na po yan noong May. Nung Mayo nitong taon na ito, no, May 2013, yung dalawang plano na yon ay na-adapt na. Tiningnan na ng tribo, tinanggap na ng tribo, niritwalan na ng tribo. Medyo natagalan lang tayo dito sa Tedoray kasi nga napakarami po because they consist the majority of the IPs in the ARM. Malaki po ang trabaho na ginugol para sa paggawa ng ANS-DPP for the Tedoray. Kaya inabot po siya ng October. So nitong nakaraang October po ay nagkaroon na tayo ng adoption
doon sa ancestral domain plan. Doon po nakalagay ang kanilang plano, doon po nakalagay kung gaano kalawak ang kanilang ancestral domain, kung ano ang laman ng kanilang ancestral domain, kung ano ang gustong mga serbisyo na kailangan makarating sa kanila. Diyan po sa ADS-DPP nakalagay yan. So tinanggap na yan noong October 1 and 2 dito sa Nuro Upi, Maguindanao, at yan po ay naritwalan na rin. So ibig sabihin, hiningian na ng basbas, hindi lang mula sa physical na mga tao, kundi pati doon sa mga kaluluwa ng mga ninunong nauna. No? Kasi napakalakas po yan sa indigenous spirituality na hindi po natin kakalimutan. Dapat yung mga ninuno natin na nauna. So yun po ay niritwalan at harinawa po ay ito ay nakapaloob dito yung adhikain ng tribong Teduray. So yun po ang mga breakthrough na nangyari within the quarter na masaya din naman tayong mai-report doon sa mga members ng Project Sounding Board. At isa rin naman sa mga milestones, no? Hindi natin tatawagin natin silang milestones kasi the little victories will consist of the big victories. The big victory will not be attained kung yung mga little victories ay hindi po nagagawa. So yung mga little victories, yung mga maliliit na tagumpay na nagawa ng tribo ay yung mga kagaya nito. Meron tayong ginawang video kung paano nagkakaroon ng method of conflict resolution ang tribo, yung tinatawag nilang tiyawan. So nagawa natin yung video na yan, yung tiyawan, tapos dinidisseminate ito, no? Pinapanood ito ng mga different sectors. Kung gusto niyo pong mapanood ang video na ito at hindi kayo nakakuha ng CD mula sa IPDev, pwede niyo po itong makita sa YouTube. Kung meron po kayong internet, mapanood niyo po dyan kung paano ginagawa ng mga Teduray yung kanilang pagre-resolba ng hindi pagkakaunawaan. So ang tawag po doon tiyawan. So yan po ang isang na-achieve natin for the quarter. Isa rin po sa mga bagay-bagay na siyempre tuloy-tuloy pa rin itong programa natin dito sa DXMY bawat Sabado alas 10 hanggang alas 11. So meron na rin po tayong gaya ng nabanggit natin doon sa mga previous radio programs, yung availability ng data ng IP. Pwede nyo na po yung access online. You can check that online kung gusto nyo kumuha ng facts and figures. That's easily accessible online doon sa ating website or www.iag.org.ph. So kung gusto nyo po malaman ilan ang Teduray sa ARM, makita nyo po dyan. Kung gusto nyo malaman kung ilan ang lambangian sa ARM, ilan ang dulangan sa ARM, ilang tribo, lahat-lahat ang nandito sa ARMM, makita nyo po dyan. Kasi nga, yung nabanggit natin dati, akala natin isa lang ang tribo na nandyan sa WAO. Sa WAO, no? Hindi lang pala isa, kundi they have, I think, 16 or 18? Mar? 16 po ma'am, 16. Okay, 1-6. So may 16 other tribes na nandyan pa sa WAO Lanao del Sur. So makita niyo po dyan, pag nabuksan niyo po ang website natin, available na po yan online. So meron pa rin po tayong gusto ko lang balikan yung CD ng Tiyawan. Nung pumasyal po si Sir Raydan sa Germany, ay nagkaroon po siya ng pagkakataon na ma-distribute itong CD na ito doon sa kanyang mga kasamahang researcher na sumali po doon sa kanilang awarding ceremony. So napakagandang bagay po yan upang maipalaganap natin ang mga information about IPs in the ARMM. Tapos available na rin po ang issue number 5 ng ating newsletter, yung Ketindig, no? The issue number 5 na i-distribute na po natin yan at available na po yan kung sino pa po. There are still available copies doon sa ating opisina. Kung hindi pa po kayo nakakuha, pwede po kayong humingi doon. At saka yung ating IPDev FB nga pala, yung Facebook ng IPDev, umabot na po siya, halos mag-1,000 na ang mga friends ng IPDev FB. So kung may FB po kayo or may Facebook po kayo, pwede kayo magpadala ng friend request at masayang-masaya po kami na kayo ay magiging FB friends ng IPDev. So pwera pa po dyan, yung ating mga administrators ay gumawa rin po ng IPDev FB page, hindi lang IPDev account pero page talaga ng FB. So hanapin nyo rin po yan kasi marami sa ating mga young people or mga kabataan ngayon ay may access sa Facebook.
And then, yung ano natin pala, meron po tayong partnership with the United Nations Development Program. Ang UNDP po mga kaibigan ay meron po silang kaunting pondo na nailaan para sa mga conflict-affected areas at kumonsulta po sila sa IPDEV at nagtanong sila, ano ba mga conflict-affected areas na nasa sakop ang mga IP. So meron po tayong nakitang apat na barangay dito sa South UP. Ito po ay ang Pilar, Pandan, Kuya at saka Pilar, Pandan, San Jose at saka Kigan. So itong apat na barangay po na ito ay magiging recipient po sila, makakatanggap po sila ng solar lamp, no? Yung ilaw na hindi na kailangan ng kuryente kundi araw na lang. So may mga solar panel po yan na habang nandyan ang araw ay nag-iipon po yan siya ng energy. Nang sa ganun ay pag dumating na ang gabi ay pwede na nilang pailawin, i-switch na lang nila at meron na rin silang ilaw. So yun ang kailangan ng ilaw kasi para sa security ng mga mamamayan doon. So napakagandang partnership po yan. Maraming salamat po sa United Nations Development Program at nang naisipan nilang sumangguni sa IPDEV at nang matulungan naman sila kung saan pwede ilagay yung kanilang project na solar lamp. Nga pala yung yung solar lamp na yon, bawat barangay ay makakatanggap po ng 10 solar lamp. So each barangay mag-a-identify ng 10 lugar kung saan nila ilalagay yung mga poste ng ilaw. So, yung mga taga Pilar dyan, yung mga taga San Jose, taga Kigan, no, at Pandan, no, balita nyo na lang sa mga kababayan nyo dyan na yun na nga, meron na tayong project. Nag-uumpisa pa lang tayo sa social preparation ngayon, so malamang next mga January or February, pwede nang ilalagay or ipapatayo yung mga solar lamps na yan. Poste po yan. Okay. So, ang IPDEV din po mga kaibigan ay nagkataon na inimbita ng Regional Human Rights Commission ng ARMM sa opisina po ni Attorney Liza Masuhod Alamia at ni Commissioner Alican Abuat at tayo po ay sumali sa isang coordination meeting ng Bangsamoro Human Rights Network where yung mga iba-ibang NGO, iba-ibang organisasyon na nandito sa ARMM ay mag-form ng Bangsamoro Human Rights Network. Ang layunin po nito ay ma-coordinate at magkaroon ng reporting mechanism kung paano natin i-report ang lahat ng mga human rights violation na nangyayari sa lugar ng mga lumad. So ito po, sa pagkakatang ito ay meron po tayong napag-usapan sa pamamagitan ni Ma'am Jude Hover at saka ni Sir Mario Katubay. Sila po ang naging representante doon. Nagkaroon sila ng initial talks na to conduct, no? Magkakandak po tayo ng Tiyawan, training on Tiyawan. So yung mga staff siguro ito, tama ba mga staff? Anyway, so mga staff ng RHRC ARM will be given a training facilitated by IPDEV kung papaano nagkakaroon ng conflict resolution mechanism ang mga IP. Yung tinatawag natin na Tiyawan. Nang sa ganun ay malaman din natin kung ano yung tamang approach. Kung let's say meron tayong isang kaso ng human rights violation, ay alam po natin yung tamang hakbang na culture sensitive kung papaano iha-handle ang isang human rights violation. So at this point mga kaibigan, medyo malapit na po matatapos ang ating programang Balitang Lumad. Tandaan nyo lang po yan. Kung meron po kayong pagkakataon na mai-record o mai-record itong programa natin at nang mapakinggan ng inyong mga kasambahay, paki-record na lang po ng yung hindi nakapakinig ngayong oras na ito ay pwede nilang mapakinggan sa kanilang convenient na panahon. So ang Balitang Lumad po ay hatid sa inyo ng IPDEV, isang project na pinapatupad ng 3 organisasyon, ang Institute for Autonomy and Governance, ang Konrad Adenauer Stiftung or CAS at saka ang Development Consultants or DevCon. Ito po ay nag-umpisa noong February 2012 at nakatakdang magtapos sa January 2015. So we are now on our month 22. So that means ang natitira na lang po ay 14 na buwan ang pag-iimplementa ng proyektong ito. So sa ngalan po ng ating kasamahan, ang inyong regular host na si Professor Raydan Lacson na nagbabakasyon ngayon sa Lake Cebu dahil nga ay magkikis siya.
mag-say hello, mag-amen sa magmano sa kanyang nanay nang pakita ang kanyang award mula sa Germany. So nandun po siya sa Lake Cebu ngayon sa ngalan po ni Professor Raydan Lacson at saka si Sir Mario Katubay na nandyan ngayon online by phone patch na who accompanied us this morning dito sa ating programa. Sa ngalan din po ng ating advocacy specialist na si Ma'am Jude or Ma'am Jojena Martin Hover, advocacy specialist. Nag-training din po sila ng We Act kahapon dyan sa UPI. At yung ating dakilang piloto na kung wala ay hindi tayo makakarating sa pupuntahan natin, si Tata Martin at si Ma'am Mirna Sistina sa Admin and Finance Unit. Sa ngalan po ng buong project team ng IPDev, si Irene Dilio ng DevCon, at saka ating mga development facilitators on the ground. Ito po naman ang inyong kasamahan, si Ma'am Avin Acuña Gulo. Nagpapasalamat sa inyong lahat at muli sa susunod nating pagkikita-kita next week, Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga dito sa DXMY. Salamat po at Fio Bagi.